Magandang hapon, for this week magkakabit tayo ng crankcase na may dual crop na GR5 para mayroon tayong additional looks. Okay, let's go, start na tayo. So tatanggalin na natin ngayon yung mga bolts nya. So ganito pagbabaklas niyan. So kailangan nyo ng 5 allen. Yan, bala sa impact din, then gasket. Stop pare. Oh, sige dyan. Teka lang, pause muna Carlo. So ito na mga panahon, tanggal natin muna itong tornilyo. Pitik na lang natin to. So ganito yung pagbaklas ng crankcase. So sana makuha nyo to, magagawa nyo to sa bahay. So kung magpapalit kayo ng crankcase. Ito yung may pinakamahabang tornilyo dito mga boss. So ito yan, no. Kaya may ganito kahabang GR5. So palit na rin tayo ng bolts. So kailangan yung sahod din pala para at least pag may sasahodin, may masasahod. Joke lang mga kanalo. Diyan yung malalaglag yung ating konting langis lang naman yan, konting-konti lang. So ito na, tanggalin natin siya mga boss. Ayan na, may papatak na langis dyan. Ayan na, dami pala. Ayan. So ito yung tatanggalin natin mga bossing. Ayan. So kunin natin yung pin. Then syempre ingatan yung masira yung gasket. So na yung gasket yan mga boss. Yan o. Okay. So, tanggalin natin yung gasket. So, kung may pamalit naman kayo, palitan nyo na lang. So, same lang naman to ng pang Sniper 150, ano. Itong gasket na to. Ang tawag dito ay metal gasket. So, pwede nyo ilipat yan mga boss. Dandahan lang pagtanggal. So, kaya dandahan para hindi ma-deform yan. Natanggalan natin siya mga boss. Then, dito na tayo. Impakin natin to mga boss. 5 yan sa 2, 3, 4, 5. So, dito muna tayo sa magneto. Sa stator coil. Ayan, paklasin natin. Okay, tanggalan natin isa mga bossing. 1 down. So, 3 to mahaba, tapos 2 maikse. So, maobliga tayo ngayon magsali ng langis. Okay. Okay, meron tayong nakalas na 2. So, mahaba to, i-separate nyo ng lapag para at least hindi maglawak yung tornilyo, no? Isa pa. Papakalmahin lang natin yan. Isa pa dito. Ayan, may 2 pa. Ayan. Last one mga boss. Dito. Ayan, may bakal na nahulog sa ilalim. Natandaan nyo kung saan nakaposisyon yan. So ito ganyan nasabi ko sa inyo, 2 maiksi yan. Ayan, ito na natin. Patanggalin natin to. So nakadikit yan mga boss. Nakunat yan. So yung pulser, ayan mga boss. Ingatan yung matanggal yan. Natin. Tatay pa yung flat screw. Isang quick naman dyan. Tanggalin natin yung wire. 850. Ayan to. Sungkutin natin yung flat screw dito mga boss. Sa gilid. Ayan. Yun, natanggalan natin. Angat nyo na mga boss. Yun. Tanggal na siya mga boss. Ito na. Ito yung stock crankcase natin. Ito ipapalit natin. Pahingin ng thread lock, saglit lang to. Isang thread lock naman dyan. So ito may thread lock to mga panalo. Yan, makikita nyo. Linisan lang natin ng konti. At ibabalik natin ulit yan. Okay, thread lock tayo mga boss. Kunti-kunti lang yan. Ako, parang wala nang kalasan pagkakalagay ko ng thread lock. So ito naman, guide lang naman sa pulser to. Kunti-kunti lang to. Huwag yung papakadamihan, baka kasi hindi nyo na makalas pag nilagyan natin ito. Okay, dito na tayo mga bossing. So, tandaan nyo lang pag kinakalas nyo yung isang bagay para mabalik nyo rin siya ng mas maayos, ano. So, mas pag natandaan natin siya kung paano baklasin. Ayan, stator coil. Ito yung 350, tapos ang labor, sandaan lang. Okay, ito na yung 3 mahaba nating bolt. Kabit na natin mga boss. Yan. Kabit na natin. Okay, so ito na, alin ulit, baril ulit tayo. So huwag natin munang tigpitan lahat ng stove agad. Sabay-sabay natin mga boss. So start na tayo dito. Okay, one down. Next.
So may thread locker na yung mga boss. Okay, dito na tayo ulit sa kabilang sides. Bit na natin itong mga bossing pulsar niya. So yung pulsar, yan yung pwesto ng pulsar niya mga boss. Nakabuslot yan kanina, di ba? Yan. So nakailalim yung wire. Yan. Yan yung pwesto ng pulsar. Yan yung pulsar niya mga boss. Makikita nyo sa mga motor din, pulsar, halos lahat ng motor meron yan. Siyempre huwag nyo kalimutan yung bakal, yung guide. So yung purpose ng guide na to, para yung wire hindi tamaan pag-ikot ng magneto. Ganito pwesto niyan mga boss. Huwag nyo babalik rin na ito, baliktad to. Ito yung tamang kabit niyan. Okay, punasan natin. May mga thread locker. Ayan. So nakapwesto na siya. Then lagyan natin yung bolts. Ito pa isa. Okay, hipitan natin ng konti. Dahan-dahan lang. Ayan. So sagad nyo muna hand tight. Ayan, pwede nang barilin. Okay, kabila naman tayo. So impact nyo ulit mga boss. Okay, so hindi niya pinakakikita ng todo dahil yan naman ay may thread locker. So dito na tayo mga boss. Pahingan basahan na malinis dyan. Ito na. So kailangan nyo itong gasket. Gasket tayo, gasket. Ito yung gasket natin gagamitin. So ito yung hindi siya ordinaryong gasket. So ito yung parang silicone gasket siya mga boss. So ang pag-apply nito ay konting-konti lang dito. Ayan. Applyan nyo lang dito mga boss. Ayan. So para hindi siya magtagas. Siyempre, tunas tayong kamay. Baka tumapit sa atin yung ano. Baho, mabantot yung ano, parang ipot siya mga boss. Yung agoy ng ano. So check nyo mabuti yung dowel kung nandyan ano. Ayan, yan, ito yung dowel nya. So pag ready na kayo, balik nyo na lahat. Pati itong gasket syempre. Yan o. Hindi nyo kalimutan yung gasket. Balas ah. Parang kulang tayo electric pan. So mali. Mahirap dito. Ayan, ikutin natin. Yan. Yan, yung dowel. Huwag yung kalimutan. Dalawang dowel guide. Okay, nakakalagay na yung gasket natin, yung metal gasket. So dito naman tayo sa part na ito. Yan. Salpak nyo lang yan dito. So punasan nyo lang ito. May langis-langis kasi. Baka hindi kumapit yung ating pandikit. Ayan o. Okay, so salpak na tayo dito sa ating mismong motor. Ay, nalimutan pala tayo mga boss. Buti nakita ko agad. Yari sana. Ito yung pin. Yung pin ng ating starter gear. Muntik na. Usak sana pagbuhay. Tingnan long nose. Tulong tayo sa gamit bago tayo nag-start. Yeah. Kapan ito isa. Baka kaya mahawakan to. Nako. Alanganin dampot ko. Dapat pala yun ako. Nakakala pa yung dikit ng isa. Okay. Basag sana yung ano? No. Basag sana ang print shop. Ano ko po? Lusot sana yung bearing eh. Okay na ha? Nakabit na natin. Dito na tayo. Hawak-hawak nyo lang lagi dapat itong isang part na to. Kasi ito ay nakadikit na siya eh. Kabit natin yung crankcase. Yan. So yun, nakabit na natin ng maayos. Bunis agad para yung pandikit di na malat. Okay. So dito na tayo. Ito pinakamahaba na to, yun yung GR5 na yan para sa starter motor yan. Then yung mga common bolts naman, salpak lang kayo na salpak dyan. Kasi ito na lang talaga yung natira. So isang sizes na lang to halos. Nagbubukod tangi itong isa na mahaba ano. So yan, puro GR5 na yan lahat mga panalo. Then tapon yung langis natin. Siyempre magdadagdag tayo. Estimate lang natin kung ilang ml to. Siguro mga ano to, 150 ml.
na tapon. So papalitan na natin yan. Let's go, higpit na tayo. So bakit may basahan mga boss? Siyempre sinasapin na natin para hindi magasgas agad yung GR5. So kung direct siya sa T-Rens, ang mangyayari dyan, magiging bangas-bangas agad yung GR5 natin. So yun yung purpose natin kung bakit may basahan siya. So para hindi magasgas. Ano? Under kaya? Pero pasukat ito kung ilang ml. Sa takalan natin. Okay. $200? Ayun, baka $200 dyan. Barya lahat. So yun, tapos na yung ating crankcase, na-install na natin at i-arrange natin yung wire. Siyempre may natira pa akong GR5 dito, dalawa. Lagay na rin natin dito yan. Medyo malayo sila sa kulay ng bago kong GR5. Magkaiba sila ng luto, ano? So magkaiba ng pinanggalingan. Kita natin. So ito flower to na T40. So mahaba-haba na yung ating pag-install ng crankcase. So matagal din talaga to. Sundan nyo lang mabuti para makapag-install din kayo. Oh, baka meron tayo dyan tira. Kahit yung sa big bike. Bigay 300 pa dyan? Mamaya. Okay, so start natin yung engine kung okay pa ba talaga siya. Kung na-perfect ba natin install. Okay, buhay natin. Okay. Okay, umaandar siya. Goods. So, ganun mag-install ng crankcase. Ang dami ng GR5, oh. Kung mga panalo, maraming salamat. Sana makuha nyo at para mapag-install din kayo kahit nasa bahay. Thank you.